akin pong magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Ganoon din po sa ating ibang mga kasama kay Sek at sa ating pong mga kababayan. Tayo po ay mag-uumpisa na ng ating regular na pagpupulong sa pamumuno po ng ating kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Hello. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating pong kagalang-galang Vice Mayor Danny Liwanag. At sa lahat po ng miyembro ng Sangguniang Bayan, magandang umaga po, Sekbong. At sa lahat po ng ating mga kababayan at lahat ng nakasubaybay sa teleradyo. Bago po natin simulan ang ating regular na pagpupulong, inaanyayahan po ang lahat na ilagay ang kanang kamay sa ating dibdib para po sa pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas, Bayang Magiliw. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bayang Magiliw, helas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa mandulupin, di ka pasisingil, sa gagatang tutok sa simoy at sa langit ang bagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di matitingin, luman ang araw ng walhagin pansin ka, buhay langit sa piling mo, ang hindi kaya ng pagkay mga akin, at mamatay ng dahil sa'yo. Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, sa araw na ito, kami ay lumalapit sa iyo ng may pagkumbaba at buong puso naming dinadalangin ang aming mga pinuno, lalo na ang bumubuo ng Sangguniang Bayan. Bigyan mo po kami ng karunungan na maitaguyod ang kapakanan ng bawat mamamayan. Gabayan mo po kami sa aming mga desisyon upang ito ay maging makatarungan, makabuluhan, at makatulong sa ikabubuti ng lahat. Pagkalooban mo po kami ng lakas ng loob upang harapin ang anumang hamon na may katatagan at integridad. Naway ang aming talakayan at pagpapasya ay patnubayan ng iyong liwanag at katotohanan. Ipagkaloob mo po sa amin ang pagkakaisa at pagmamalasakit upang maglingkod ng tapat at walang pag-iimbot. Hinihiling namin ang iyong biyaya at basbas sa bawat isa sa amin. Ang lahat ng ito ay tinataas namin sa iyong banal na pangalan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Taas po natin ang ating kanang kamay para po sa panunumpa ng Councilor's Creed. I am a Philippine Councilor, mandated by law to enact measures and ordinances that redound to the general welfare of my constituents in their pursuit for happiness, peace, and prosperity. I believe in public service above self as the guiding principle of my official act, and as I tread the pathways of local legislation, may the Almighty God my mind and heart, that I shall be true to my constituent in the Filipino people. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ang ating magalang na pagbati sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Ganon din po sa ating mga kababayan. Ang ating pong kalihim. Maraming salamat po, kagalang-galang ng tagapangulo. Ang ating pong tala-arawan at ang ating katitikan ng pangkaraniwang pulong na ginanap po noong Abril 28, 2026 ay naipamahagi na po sa lahat po ng mga kagalang-galang na konsehales ng bayan ng Tagkawayan. Kung kaya po sa pamamagitan po ni Konsehal Port Salumbides, hinihiling ko po na ito po'y mapagtibay na.
Kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Maraming salamat po kagalang-galang ng tagapangulo. Magandang umaga po. Pagbati po sa ating lahat, sa ating pong mga miyembro ng Sangguniang Bayan, sa ating pong kalihim at sa ating pong mga staff. Kagalang-galang ng tagapangulo, kung wala na pong pagwawasto sa ating nakaraang katitikan, ay hinihiling ko pong mapagtibay na to. Mungkahi po ng pagtitibay ng ating nakaraang katitikan ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Bumil de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang ating po nakaraang katitikan ay atin na pong pinagtitibay. Maraming salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, wala po nagpatala para sa ating privilege hour. Wala rin po tayong mga bisita ngayong umaga para sa ating question hour. Kaya po, ito po ang ating calendar of business sa umaga na ito. Una po, for third and final reading, an ordinance promoting the reduction of single-use plastic bottles and encouraging the use of refillable and reusable containers in the municipality of Tagkawayan, consistent with Republic Act 9003. Kasunod po, for second reading, an ordinance prohibiting households and establishments from transacting with unauthorized garbage collectors and regulating disposal to the sanitary landfill and providing penalties therefore. Kasunod po, a resolution adopting and approving the Tagkawayan Sustainable Strategic Tourism Development Plan 2025 to 2024 and for other purposes. Kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides at sa ating pong mga kasamang konsehal, tayo po muna ay recess ng 5 minutes. Magiliw na araw, ito ang Okay sa TK Advisory. Ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na dinadaanan ng malalaking paggalaw ng lupa. Nangangahulugan ito na anumang oras, tayo ay pwedeng makaranas ng lindol. Ang lindol ay ang biglaan at mabilis na pag-alog ng lupa na dulot ng pag-release ng naipong enerhiya sa ilalim ng crust ng ating daigdig. Kadalasan dahil sa paggalaw o pagbitak ng mga fault line. Kaya't hindi natin ito maiiwasan, pero kaya natin itong paghandaan. Maghanda ng emergency go bag na naglalaman ng tubig, dilatang pagkain, flashlight, radyo, power bank, first aid kit, at mahalagang dokumento. Alamin din ang mga evacuation area na malapit sa inyong bahay, paaralan, o gusaling pinagtatrabahuhan. Makiisa rin tayo sa mga earthquake drill. Ayusin ang bahay, isecure ang mabibigat na bagay at aparador sa dingding upang hindi bumagsak. Ilayo ang kama at upuan sa mga bintana. Magkaroon ng family plan. Magtalaga ng meeting point sa labas ng bahay, paaralan o trabaho kapag naramdaman ang pagyanig. Kapag may lindol, tandaan, mag-duck, cover, and hold. Duck, agad yumuko sa lupa o sahig. Cover, protektahan ng ulo at leeg sa ilalim ng matibay na lamesa o desk. Hold, kumapit hanggat tumigil ang pagyanig. Huwag din gumamit ng elevator. Kung ikaw ay nasa labas o lansangan, manatili sa labas, lumayo sa mga gusali, pader, poste, streetlights, at power lines. Kung may bumabagsak, takpan ang ulo ng bag o ng kamay. Kung ikaw naman ay nagmamaneho, dahan-dahang itabi ang sasakyan sa ligtas na lugar. Huwag huminto sa ilalim ng tulay o overpass. Manatili sa loob ng sasakyan hanggang matapos ang pagyanig. Pagkatapos ng pagyanig, maghanda sa aftershocks. Manatiling kalmado. Mag-duck, cover, and hold kung may sumunod na pagyanig. Lumabas ng gusali at maglakad patungo sa evacuation area.
huwag bumalik sa loob hanggat hindi nasisiguro ang structural integrity ng inyong gusali. Siguraduhing patayin ang main electrical switch at ang gas valve upang maiwasan ang sunog dulot ng leakage. Kung gagamit naman ng telepono, maaaring mag-text muna at huwag gumamit ng tawag para maiwasan ang congestion sa linya ng komunikasyon maliban kung emergency. Kung malapit naman kayo sa dagat at matindi at matagal ang lindol, agad na magtungo sa pinakamataas na lugar. Maaari kasing may kasunod na banta ng tsunami. Ang kaligtasan natin ay nasa ating mga kamay. Ang lindol ay hindi natin makokontrol, ngunit ang ating paghanda ay ating magagawa. Maging handa, maging ligtas, para laging okay sa TK. Sa ating pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, again po, for first reading naman po, an ordinance institutionalizing disaster risk reduction and management in health, DRRM health, in the municipality, providing for its implementation, appropriating funds therefore, and for other purposes. Kasunod po, for first reading, an ordinance institutionalizing the Adolescent Health and Development Program in the municipality of Tagkoyan, Quezon, providing for its implementation, appropriating funds therefore, and for other purposes. Isa pa po for first reading, Mr. Chair, isa pong kautosang pagtatakda ng patakaran sa paggamit ng patuyuan o dryer sa Tagkawayan Rice Complex, Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon, at kaukulang sinilan kaugnay sa operasyon at serbisyo nito. Meron din po tayong mga sumusunod na barangay at SK budget na nagdaan po sa nakaraang committee meeting, committee hearing ng committee po ng appropriation, budget and finance. Nandito po ang mga sumusunod. Mansilay SK annual budget, calendar year 2026, na nagkakahalaga po ng 380,372 pesos and 93 centavos. Alihi annual budget for the calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 4,118,462 pesos and 10 centavos. Kabibihan annual budget calendar year 2026 na nagkakahalaga po ng 2,957,299 pesos and 9 centavos. At andyan po panghuli ang Santa Monica supplemental budget number 1 for the calendar year 2026 na nagkakahalaga po ng 120,372 pesos and 24 centavos. Yun po ang ating main agenda, Mr. Chair, sa araw na ito. Magandang umaga po. Maraming salamat sa ating pong kagalang-galang na Sangguniang Bayan member, Consihal Porret Salombides. Mr. Chair, meron pala po tayong na-receive na sulat. Permission po na basahin. Mr. Secretary, Mr. Chair, tatanungin po ang Secretary. Babasahin po ito. Ano po? Sige po. Ito po ang laman po ng sulat. Dear Honorable Members of the Sangguniang Bayan, greetings. Pursuant to the mandate of the local government unit to ensure the sustainable development and proper utilization of the municipality's land and water resources, we respectfully endorse to your good office the Comprehensive Land and Water Use Plan, or the CLWUP, for the year 2023 to 2038 of the municipality of Tagkoyan, Quezon, for your review, deliberation, and approval. The CLWUP embodies the municipality's long-term vision, policies, strategies, and development directions aimed at promoting balanced growth, environmental protection, disaster resilience, and socio-economic progress. It likewise serves as the primary policy guide for future land and water resource allocation, zoning regulations, and investment programming of the municipality. In view thereof,
we respectfully request the Honorable Sangguniang Bayan to undertake the necessary review proceedings and favorably consider the approval of the said plan through an appropriate resolution or ordinance. Your continued support and commitment to the development of our municipality are highly appreciated. Thank you very much. Very truly yours, Honorable Luis Oscar T. Eliazar. Mr. Chair, dahil po dyan, inihiling ko po na mapasama po sa ating agenda ngayong araw ang pag-review at deliberation para po sa ating comprehensive land and water use plan. Sa ating pong kagalang-galang na Sangguniang Bayan, Konsehal Port Salambides, makiki-secure ng ating mga kopya ng ating lahat ng membro ng Sangguniang Bayan for the request of immediate review. Mr. Chair, meron pa po palang karagdagang mga resolusyon sa ating agenda ngayong araw. A resolution requesting the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of Farm-to-Market Road project in Barangay Mansilay, Municipality of Tagkoyan, Quezon. And last but not the least, a resolution requesting the Barangay Local Government of Mansilay to allocate support and assistance for the provision of additional classroom for Mansilay Elementary School. Yun lamang po, Mr. Chair. Maraming salamat po at magandang umaga. Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Magandang umaga po, Ginoong Presiding Officer, sa ating pong mga kasamahang konsehalang bayan. Magandang umaga rin po. As a chairperson po ng Committee on Environment Protection, Natural Resources and Energy, I am pleased to present our proposed ordinance for third and final reading. An ordinance promoting the reduction of single-use plastic bottles and encouraging the use of refillable and reusable containers in the municipality of Tagkawayan, consistent with Republic Act number 9003. Mr. Presiding Officer, it was placed po originally under the title an ordinance regulating the single-use plastic bottles in the municipality of Tagkawayan. So after po ng series of deliberation, nakita po namin na mas magiging effective po ang pag-implement nito kapag madali po ang ating nilalaman ng ating ordinance. So ito po ay 1-year pilot at subject naman po for update and amendment, depende po sa evaluation ng ating MENRO. Ang implementing office po, magsisimula po ito sa ating local government unit. Isang taong pilot po sa pagpopromote po ng paggamit ng refillable bottles at paglalagay po ng mga water dispenser sa pagkoconduct ng mga event. So, pinopromote po natin na hindi na po tayo magbigay ng mga tubig na nakalagay sa single-use plastic bottle. So, hinihiling ko po ang suporta ng kapulungang ito sa pag-aproba ng aming proposed ordinance. Thank you po. Mungkahi po para sa ikatlo at pinal na pagbasa na may pasa na ang panukalang ordinansa na ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang additional na deliberation pa? Paglilinaw sa mga probisyon nakalagay ng ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Kung wala po, may mungkahi po na ito ay pagtibayin na. So ito po ay pinapangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Sander Sandro, Konsehal Bumil de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, kagalang-galang clarification ng kagalang-galang Konsehal Port Salambides. Salamat, Mr. Chair. Ito po hindi po pagtutol katanungan po sa ating kagalang-galang na may akda ng ordinansa. Bilang ako po yung naka-attend nung nakaraang, ito po yung nag-public hearing, napag-usapan po doon yung magandang layunin nito pong ordinansa.
Kaso po na sinabi po doon na meron nga po itong 1-year pilot kasi ito po ay wala pong penal clause eh. Ito po ay nagpo-promote po na wag na tayo gumamit or at least bawasan yung paggamit ng plastic bottle. Ang katanungan ko po, ano po ang magiging aim nito pagdating po ng 1 year? Paano po magiging kasunod na hakbang kung 1 year po ay nakuha na po nila yung mga data na kailangan po nila? Yun lamang po ang aking tanong po. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Yes po, maraming salamat po sa katanungan, Consfort Salumbides. After po ng pilot, ang ating Municipal Environment Natural Resources Office po ay magbibigay po sila ng evaluation at magkakonduct din po tayo ng ating meetings. So doon po natin i-adjust or i-update ang ating ordinance kung ano po ang mga kailangang idagdag, kung kailangan pong lagyan ng penalties or sanctions ang ating ordinance nang sa ganun po ay mapalitan po talaga natin ang nakaugalian nating behavior dito po sa ating bayan sa paggamit po ng single-use plastic bottles or any containers po. So sa madaling sabi po, mula po sa ating may akda ay yung 1 taon na pilot given time Yes po. is adjustable period para po sa kung ano man ang siguro madaanan na medyo conflict ay kanilang aayusin. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat po. Ayun nga po, maganda po yun para prepare ho natin yung taong bayan. Pero ang magiging katanungan ko lang po dyan, paano po kung hindi sila, kasi po nagpo-promote lang ho tayo sa 1 taon. Wala po tayong parusa. Paano po kapag at the end after 1 year, ay talagang ayaw nilang umalis sa paggamit ng single-use plastic bottles? Ay di baka po magkaroon ng pag-aaral na kailangan na ng penal clause. Ngayon naman po kung ganun, bakit hindi po tayo maglagay na ng penal clause, pero maglagay po tayo ng 1 year na transition period? Yan lamang po ay aking katanungan po for the sake lang po ng legislation. Ako naman po ay pumapabor po sa mga panukala na nakakabawas po ng mga basura at ng mga unnecessary waste sa ating bayan. Pero po nagpasok lang po kasi sa isip ko dahil ang plastic bottle po ay ginagamit nationwide, hindi po ito pinagbabawal. Ngayon po sa tingin ko po ay mahirap nga po ito base po sa napagdaanan po naming public hearing. Yun lang po, pumapasok lang po sa katanungan ko, paano po kung hindi sila magbago ngayong loob ng 1 taon? At the end of the day po, ay LGU lang naman yung ating muna magiging pilot na avenue para maipatupad itong ordinansa na ito. Bakit po hindi na natin ipagbawal mismo sa loob ng LGU? Yun lamang po yung katanungan sa author. Kung pwede po, ba't hindi LGU pagbawalan na? Para sundan po tayo ng mga kababayan natin. Yun lamang po yung katanungan kung posible po yun. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Salamat po, Consfort. Actually, ito po yung original ordinance po ay regulating. Hindi naman po tayo talaga totally wala po sa kapangyarihan nating ipagbawal. Ang kapangyarihan po natin ay i-regulate. So yung unang title po natin ay Regulating the Use of Single-Use Plastic Bottle. So since ito po ay 1-year pilot, kaya po natin itong ginawang promoting para sa ganun po, in a year, sa loob ng 1 taon, ma-adjust po natin kung magiging effective po ang pagpapilot ng ating LGU at mapipiling school at barangay. So saka po natin lalagyan ng penal kasi hindi po kasi sa deliberation po, inaral din po natin na baka po ito ay maging ultra vires o lampas po sa kapangyarihan ng ating lokal na pamahalaan na magpatupad ng regulation. Kaya po, after a year po, malalaman po natin, doon po natin lalagyan ng penalties at sanction na nararapat po after po ng evaluation. Katulad po ng ordinansa sa pagbabawal ng single-use plastic before, na nagkaroon din po ng 1-year pilot, same din po itong pagbabawal ng non-reusable plastic bottles. Thank you po. Maraming salamat sa ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Meron pong katanungan mula po sa ating kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez.
Maraming salamat po, taga-Pangulo. Hindi rin ito pagkontra, ito ay katanungan lang. Hindi ko kaya magkameron ng epekto yun sa mga nagninegosyo dito sa Tagkawayan. Marami ho dito mga water refilling station eh. Hindi ho, ano kaya maging, nung nakasama ho ba ninyo sila sa ginanap niyong public hearing para malaman nila na may ganyan ng ordinansang ipatutupad? Sa totoo lang po, invited po ang ating representative sa mga business establishment natin, kaya lang po hindi naka-attend. Pero po, dalawa po ang nakikita kong effect. Mababawasan po yung pagbili ng tubig na nakalagay sa single-use plastic. At pangalawa naman po, in a good way, madadagdagan din naman po yung income nila kasi ang nakalagay po sa ordinance ay maglalagay po ng refillable station ang ating establishment na magko-conduct ng mga events, manghihiram po ng dispenser, gagamit po ng baso, at sa distribution naman po ay sa activities po pala ay ini-encourage din po yung mga invitees na magdala sila ng refilling bottles. Ito naman po ay 1-year pilot. Sinabi ko nga po, meron pong pilot agency na gagawa muna nito. Hindi pa po ito totally effective sa lahat po ng agencies, kumbaga sa mga establishment, hindi pa po ito sa lahat. Pero ang gagawin po ng LGU, ipapakita po natin na tayo po ay papunta na sa sustainable approach, kumbaga po. Thank you po, Cons. Jovel. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Marami po salamat, kagalang-galang ng Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Gusto ko lang po ipahayag ang aking pong manifesto ng support doon po sa ordinansa ni Konsehala Richelle Eliazar. Subalit na-realize ko din po, hindi rin po ito pagtutol, bagamat ito po ay nasa third reading at nasa deliberation period po. At ang nakararami pa rin po ang mangingibabaw kung ito po ay makakapasa o hindi. Na-realize ko din po na may punto po yung binabanggit ni Konsehal Port Salumbides na, correct me if I'm wrong, yung isahang ordinansa na samahan na ng penal clause para in case na after nung pilot transition period ng 1 year, meron na. Kaya nga naman po, nabanggit din po at nilalaman naman po ng ordinansa na yon ay patungkol naman po doon sa binabanggit at punto, di naman po tama din kay Konsehal Enriquez, ay baka maapektuhan yung iba po nating nagninegosyo ng tubig. Nakalagay po doon sa ordinansa, mayroon pong alternatibong nilalaman na ini-encourage mo na sa halip na plastic bottle, ay hindi pa rin mababawasan po ang kita ng water station sapagkat pwede nilang i-offer na parentahan yung water dispenser. Kapalit nga po at alternatibong nilalaman ng ordinansa na nababanggit po ni Konsehala Richelle Eliazar. Meron pa po akong nais na idagdag, hindi ko lang po alam ba't ako ay name-mental block. Yun lang po, kagalangan ng Tagapangulo. Salamat po. Dahil may mental block po ang ating konsehal, ay atin munang ilipat sa ating kagalang-galang konsehal, Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Good morning po sa ating lahat. Mr. Chair, paglilinaw lamang po sa atin pong author, nabanggit po na ang magpapilot muna po ay munisipyo. At school at isang barangay po. At ano po? School. School. Lahat po na Barangay. school sa metro. Hindi po. Basta po isang school. Lalagay, nasa IRR na lang po yung Apo. Basta po, isa sa magpapilot po ay munisipyo. Paglilinaw ko lang po, Mr. Chair, sa ating author, di ba po may nagtitinda tayo dyan na maliit na kantin? Sila po ba ay naandun nung nag-public hearing? Kasi po kung magpapilot po tayo, may nagtitinda dyan, so dapat po siguro maabisuhan din sila na may pilot testing na gagawin para alam din po nila yung adjustment na gagawin nila at hindi lang po siguro yun nandito sa loob, pati yung mga katabi. Yun lang naman po, Mr. Chair.
Galang-galang Konsehal Bomel de Pero. Thank you po, Mr. Chair. Bilang pumapangalwa po ako sa ordinansa ni Kagalang-galang Rachel Eliazar. Kasi ito po ay pangkaraniwan na po namin ginagawa sa aming paghahanap buhay. Kung nakikita po nyo si Macdo, sasabihin ko na po, hindi ko po ipinopromote, Mr. Chair, na nakakapagsilbi na pag humihingi ng tubig ay nakakapagbigay. Yun naman po mga kasamahan ko ay iniisip naman nila yung mga naghahanap buhay. Pero kung ang pinapasok po ni Kagalang-galang ay pilot pa lang po ito sa mga establishmento, sa school, kaya po ako'y pumapangalwa sa Kagalang-galang Rachel Eliazar. Yun lang po, Mr. Chair. Siguro na alaala na ng Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat muli, Kagalang-galang na taga-Puno Vice Mayor Daniel Liwanag. Isa lang po yung pinaka-challenge at nabanggit ko po ito nung public hearing. Ang challenge lang po dun sa ordinansa talaga, dahil galing po ito sa LGU, sa Sangguniang Bayan, nabanggit ko din po dun. Ang challenge po dito ay, ang titingnan po ditong unang modelo ay LGU. Ang mahahagi po dito ay procurement process. Ang munisipyo po ay palaging mayroong mga programa sa ating bayan. Ngayon, kung hindi po kakikitaan ng LGU ay hindi na i-encourage na hindi gumamit niyaan, ay yun lang po yung challenge na nakikita ng inyong lingkod, Mr. Chair, sa atin din pong author. So, atin pong papasubalian na i-encourage din ang ating procurement department at lahat po ng programa ng munisipyo na tangkilikin po ito sapagkat ito po ay wala nga pong penal clause, promoting, encouraging lamang po. So, yun po yung challenge na aking pong nakita. Maraming pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Siguro naman highly noted ng ating Kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. And hindi naman sa pag doon sa yung pilot kasi sabihin natin na 1 year adjustment. So nandoon na lahat yung inyong mga pangamba. Kasi nga tayo ay mahirap kasi yung nakakaugalian. Mahirap talaga yung basta baguhin. So tamang-tama yung termino na 1 year pilot muna tayo bago pa yung wala rin naman problema sa gustong idagdag ng Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides na ngayon pa lang angkla na yung penal clause, and then siya naman ay magkakabisa pa rin after 1 year. So kasama siya sa kung sakasakali doon sa pwedeng i-refine o ipabago. So walang masama sa doon sa rekomendasyon na 'yan. Ang masama doon kung ngayon pa lang ay ipapatupad mo na yung 1 year, kasabay pa rin naman sa after 1 year. Kasama na 'yon siguro doon sa So nakikita ko na hindi kayo nagko-conflict doon sa ating mga konsehal na gustong ipadagdag. Dahil nasa adjustment nga, lagi diyang may mga pull-up challenges tulad halimbawa, pumunta yung national agency, mamimigay halimbawa ng ayuda na hanggang ngayon wala pa. Sa mga magta-tricycle, halimbawa, ay binigay. Daan, magta-tricycle, halimbawa, nandyan, siyempre, magdadala na kanila tubig. So, nasa stage ng pagpapaalaala, paglalagay ng pag-educate doon sa ordinansang nasabi. So, within the 1 year siguro, hindi na masama yung bigla-bigla mo na lang ipinaling yung nakaugalian. So dahil po na-entertain naman ng may akda ang mga lahat ng katanungan at karagdagan, meron pong pumangalawa na 2 kagalang-galang na konsehal, Konsehal Bomel at Konsehal Sander. May mga nag-klarifikasyon. Sino naman po ang tumututol? Karagdagan pa, kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, ako po ay pumapangalwa na po. Narinig ko po yung gusto kong marinig. Yung akin naman po ay manifestation lang ho, pagpapahayag ng aking opinion ng mga posibilidad. Pero ako po ay on record ay pumapangalwa po sa panukala ng ating Konsehala Rachel Eliazar. Sa lahat naman ng klarifikasyon ay wala namang pagtutol. Ang agam-agam nga laang ay yung execution ng ating 1 year
pilot ng ating panukalang ordinansa. So ako po ay naroon sa pagtatanong, sino po ang tumututol na ito ay maipasa na sa ikatlo at pinal na pagbasa? Kung wala po, ay magalang pong hinihiling ng may akda na ito ay maipasa na nang wala pong pagtutol sa atin pong mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Meron Ayan pang karagdagan ng ating kagalang-galang konsehala Rachel Eliasar. Mr. Presiding Officer, second, na po. Letter B na po ako. For Okay. sa agenda po. Kagalang-galang konsehala Rachel Eliasar para sa kanyang kalawang ordinansa ngayong araw. Maraming salamat po muli sa pagkilala at sa lahat po ng kasama kong konsehal na sumuporta sa aming ordinansa. For second reading naman po, Mr. Presiding Officer, I respectfully present the proposed ordinance entitled Anti-Unauthorized Garbage Collection and Proper Waste Disposal Ordinance of the Municipality of Cagayan. So simple lang po ang layunin ng ordinansang ito. Malimitahan po ang mga nangongolekta na mga tao na hindi po authorized or wala pong accreditation mula sa ating Menro dahil po ang nakokolekta nilang mga basura sa household ay kung saan-saan na lamang po nila itinatapon. Ito po yung nilalaman po, yung content po at yung ordinance po ay naipasa naman na po sa emails na ating mga kasamahang konsehal. Hinihiling ko po na ito po ay maaprubahan para sa ikalawang pagbasa. Mungkahi po ng kagalang-galang konsehala Rachel Eliasar, matapos po na ito naman daw ay maipasa na sa inyong mga tanggapan ang panukalang ordinansa para po sa ikalawang pagbasa. Sino po ang sumasang-ayon? Sinasang-ayonan po ito ng ating pong kagalang-galang konsehal Angela Salumbides at konsehal Telit Guban, konsehal Sander Sandro at konsehal Port Salumbides. Mayroon po bang pagtutol? Paglilinaw ng kagalang-galang konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Mr. Chair. Maganda po naman yung ordinansa. Kaya lang dapat ay obligahin naman natin yung mga garbage collector na talagang regular na nag-iikot. Kasi baka kaya ho nakikipagtransa kami sa ibang ay sana ay regular din ang pagkuha. Yun lamang po. Thank you po. Kagalang-galang konsehala Rachel Eliasar. Noted po, Cons. Joel. By the way, yung mga nangongolekta naman po, wala naman po silang problema kung mangolekta sila, basta po sila ay may accreditation sa Menro. So ang purpose po ng ordinansang ito, yung mga collectors po ay, garbage collectors ay maturuan po natin, mabigyan po natin sila ng education, tamang training para po sa tamang disposal ng basura. At tungkol naman po dun sa mangongolekta ng basura, may schedule naman po, nangongolekta naman po. Hindi nga lang po talaga hindi ko po masabing regular kasi sa amin naman po regular. Opo, noted po. At ipapaabot po natin yan sa ating Menro. Thank you po. Tama rin naman yun na talaga ma-educate yung sa ibang bayan kasi talagang may mga pribado na nangungulikta ng lahat sila dumaan sa training kasi may mga lalo na yung mga medical waste na halimbawa may nagtuturok sa alangan muna natin yung mga sirens na yan one use lang talaga yan palit na, and then kung mali-mali ang handling basta na lang tinatakot basta na lang na natusok kung ito ay yung mga sakit na hindi naman pangkaraniwan medyo delikado rin kaya kailangan talaga doon sa ay accredited ng at least may hindi man ganoon kalalim ang pag-aaral at least yung proper handling ng mga dapat kolektahin lalo na yung mga mapanganib na mga gamit na nagamit para sa medication. So matapos po ang paglilinaw at karagdagan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez,
ang atin pong kagalang-galang Konsehal Leo San Buenaventura. Thank you po, Mr. Chair. Paglilinaw lang po. Tinignan ko po yung kopya ng ordinance last February. Wala pa po nakalagay sa ating pong author na mga penalties kung magkano. Tama po? Opo. Thank you. Can I be recognized po? Please proceed, kagalang-galang Konsehal Rachel Thank you po. Eliazar. Thank you po, Mr. Presiding Officer. Salamat po sa katunungan, Cons Leo. Meron na po kaming, nagkaroon na po kami ng deliberation ng aming committee. Meron na pong nakalagay, but i-finalize pa naman po namin ito sa public hearing para mas mapolish po. Sige po. Yun lang po, Mr. Chair. Clarification lang po. Thank you. So matapos po ang pangalawa ng ating nabanggit ng mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan, mataas din po ang klarifikasyon ng iba nating kasamahan. Ang mungkahi po ng pagpapasa para po sa ikalawang pagbasa. Mayroon po bang tumututol? Kung wala po, matapos po ang mga klarifikasyon at pagsigunda ng ating apat na membro ng Sangguniang Bayan, sa ikalawang pagbasa, ang panukalang ordinansa ay atin pong ipinapasa. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Salamat po uli, Ginoong Tagapangulo. Para naman po sa Committee on Tourism, Culture and the Arts, I respectfully present a resolution entitled The Tagkoyan Sustainable Strategic Tourism Development Plan 2025 to 2034. This plan is more than just a document. It serves as our roadmap kung paano po natin i-develop ang turismo ng Tagkawayan in a sustainable and inclusive way. Hindi lang po ito tungkol sa pag-attract ng visitors, kundi sa pag-create po ng opportunities sa ating mga kababayan, pag-support sa local businesses, at pag-preserve ng ating kultura at environment. So, hinihiling ko po na ang resolution na ito ay maaaprubahan sa kapulungang ito. Salamat po. Mungkahi po ng ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar para po sa adopting and approving the Strategic Tourism Development Plan 2025-2034 ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Angela Salombides. May clarification po yata ang kagalang-galang Konsehal Leo. Second the motion din. So, sino po ang tumututol? Kung wala po, ang panukala po ng ating na mungkahi ng ating kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar para po sa Strategic Tourism Development Plan 2025-2034 ay atin pong pinagtitibay. Maraming salamat po. Kagalang-galang Konsehal Riby Masangkay. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Kahilingan po na mapagtibay ang annual budget ng mga barangay na sumusunod. Ito po ay dumaan na sa masusing pagre-review ng tanggapan po ng Budget Office at ganoon din po ng komitiba ng Appropriation, Budget and Finance, Ways and Means, Revenue and Taxation noon pong nakaraang April 29. Kung kaya po ang komitiba sa pangunguna ng inyong lingkod ay humihiling na mapagtibay ang annual budget ng Sangguniang Kabataan para po sa taong kasalukuyan 2026 ng Barangay Mansilay na nagkakahalaga ng 380,372.93 centavos. Barangay Mansilay, Sangguniang Kabataan budget ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Angela Salombides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Ganon din po ang annual budget for calendar year 2026 ng Barangay Alihi na nagkakahalaga ng 4,118,462.10 centavos. Barangay Alihi annual budget ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Kabibihan annual budget for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 2,957,200
299.09 centavos. Kabibihan. Barangay Kabibihan, supplemental annual budget, ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Rachel Eliazar. Meron po bang pagtuton? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Santa Monica Supplemental Budget Number 1 for calendar year 2026 na nagkakahalaga ng 120,372.24 centavos. Supplemental budget ng Barangay Santa Monica Opo. ay pinangangaluhan ng kagalang-galang Konsehal Porridge Salumbides. Meron po bang pagtuton? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Vice, diretso ko na po para po sa unang pagbasa ng titulo po ng ordinansa at ang kopya po ay nai-email na noong pong nakaraan linggo sa bawat miyembro ng Sangguniang Bayan. An ordinance institutionalizing disaster risk reduction and management in health, DRRMH, in the municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its implementation, appropriating funds therefore, and for other purposes. First reading para po sa ating proposed ordinance institutionalizing disaster risk reduction and management in health. Makikiprepare na po ng ating mga report para sa ating ng kopya para po sa ating mga lahat ng membro ng komitiba, and then for the other copy na ating mga sangguniang bayan para po sa paghahanda sa proper deliberation and committee hearing. Ganun din po, Vice, for your first reading, an ordinance institutionalizing the Adolescent Health and Development Program, the Municipality of Tagkawayan, Quezon, providing for its implementation, appropriating funds, therefore, and for other purposes. Proposed ordinance, first reading ng ordinance sa institutionalizing the Adolescent Health and Development Program. So, same as the pattern ng ating kopya para po sa ating mga members ng komitiba, and then para sa ibang membro ng ating sanggunian para po sa kanilang deliberasyon sa mga susunod na pagbasa. Salamat po. Pagkilala po sa ating pong dating kasamahan at Pangulo po ng ating pangkalahatang Pangulo ng ano na nga pare? MAPSI, kagalang-galang Konsehal, dating Konsehal Raymond Salvo, Konsehal Porridge Salumbides. Maraming salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, andyan po pala ang ating Pangulo ng MAPSI, ang dating Konsehal Raymond Salvo. Bigyan po natin siya ng oras kung inyo pong mamarapatin na makapagpahayag ng kanyang gustong sabihin. Inihiling ko po ang suspension of the rules. Suspension of the rules, seconded by Konsehal Leo San Buenaventura para po magbigyan natin ng oras sa ating pong dating konsehal at kasamahan, magiting na dating Konsehal Raymond Salvo. Magandang umaga po sa ating lahat at sa ating ginagalang na pangalawang punong bayan kay Vice Mayor at sa ating mga masisipag na konsehales. Pagpaumanhin niyo po na biglaan lamang po na nakadalo sa inyong pagpupulong dahil last Monday po ay nagkataong wala po ang ating punong bayan at ang session po niyo pala ay nabago, naging Martes. So ito po sana ay last Monday ko pala nais ipaabot sa inyo. Ito po ay isang, nanggaling na po kami sa opisina ng ating punong bayan at inirekomenda po niya na kung maaari ay maipaabot sa inyo itong nasabing policy resolution na nabuo po ng Municipal Agriculture Fisheries Council. Ang katotohanan po nito ay pwede naman po itong for review at isasabit lamang po namin to sa ating minamahal na pangalawang punong bayan at sa SB Committee on Agriculture na si Ginoong Konsehal Bomel de Mero. Ano po? So babasahin ko na rin po at mamarapati na mabasa lamang po ninyo. Minamahal naming Vice Alcalde, marinig po ninyo. Minamahal naming Vice Alcalde, magalang na ini-endorso ng Municipal Agriculture and Fisheries Council ang resolusyon bilang 1 serye ng 2026 na ipinasa ng Konseho sa pagpupulong na ginanap noong
25 ng Pebrero 2026 na pinamagatang inirekomenda ang pagsasabatas ng pagkilala at pagbibigay ng karampatang suporta ng pamahalaang bayan ng Tagkawayan, Quezon para sa Municipal Agriculture Fisheries. So dito po ang magiging function ng Municipal Agriculture Fisheries Council. At the same time po ay meron po itong kaukulang pondo na hinihiling, pero ito po ay under pa rin ng Municipal Agriculture Office. At ito po naman ay may mga legal basis. Kaya lang po kami nagpasa ng isang resolution na kung maaari po sana ay mapagtibay din ng Sangguniang Bayan dahil ito po ay voluntaryong pagtulong lamang namin sa ating mga mamamayan ng bawat sektor. Ano po? Kaloob po ng council ay ang mga magsasaka sa pangisdaan, sa corn, livestock, sa rice, sa high value o yung maggugulay, maging sa atin po mga indigenous people o yung IPs ay member po namin dito at kabilang din po dito ang sa mga makinarya, kababaihan. So ito po ay council po ito na nakatutok po lahat sa sektor ng agrikultura. Ano po, ito po naman ay kung mamarapatin po nyo, ibibigay natin ang kaping kopya sa ating minamahal na Vice Mayor at sa ating SB Committee. At kung nais nyo po kaming makaharap, pwede nyo po kaming ipatawag sa inyong committee meeting or kung saan man po para lamang po mas bibigyan linaw ang nasabing panukala ng aming council. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa ating dating kasama Konsehal Raymond Salvo sa iyong So konting pag-aabala lang po, pare-receive copy ko lamang po sa ating Vice Mayor at sa ating Kasi po for documentation ko rin po bilang chairman po ng council. Ano po? Pinapasa po namin kasi ito sa regional office ng Department of Agriculture. Thank you very much po. Yung pong binasa ng ating bisita ng ating Pangulo ng MAPSI ay narito po at naka-endorse na in-endorse po sa atin ng ating minamahal na punong bayan for appropriate action ng Sangguniang Bayan. Ito po ay may 14 na pahina. So, atin po ipamamahagi yung kopya para po sa inyong pag-aaral at akin na rin pong sasamantalahin yung pagkakataon doon sa isa sa ating agenda. Nasa inyo na naman pong kopya yung nilalaman nito. Ano po? So, 2 po ang inaasahan natin sa Sangguniang Bayan dahil ito po ay merong endorsement ng ating kagalang-galang na punong bayan para po sa immediate action ng Sangguniang Bayan. Kita naman po natin kung ano ito kakapal. So, inaasahan ko po ang inyo pong re-review sa nabanggit na mga nadalawang endorsement ng ating minamahal na punong bayan. Ano po? Maliwanag po kaya sa ating mga masisipag na Sangguniang Bayan? Dahil ito po ay 1, 2, 3, 4, 5, 7 makakapal para po sa ating Comprehensive Land and Water Use Plan 2023-2038. At kakaunti naman po itong daladala ng ating MAPSI President, 14. So, good luck mga kagalang-galang na Sangguniang Bayan. Hindi naman po yan minamadali. Hindi naman daw po minamadali. Kaya lang, may nakalagay po dito na medyo atin pong priority. Ano po? Dahil ito po ay naglalaman ng ating lahat ng halos ng ating sektor na nakakaranas sa ngayon ng hindi naman birong sakripisyo. Ano po? Tulad natin sa mga magsasaka, sa mga mangingisda, na noong magkameron ng balita sa TODA ay humihingi din. Pero ang alam ko ay meron din naman. Kaya lang, yun nga nauna ay wala pa hanggang ngayon. Medyo nakakalungkot. So, itong 14 na pahinang ito ay action ito ng samahan ng ating mga samahan dito sa ating bayan ng Tagkawayan sa pangunguna nating masipag na Pangulo, dating Konsehal Raymond Salvo. So, inaasahan po natin na mayroon po tayong magagawa dito by
by next week siguro. Salamat, Konsehal Reman Salva. Ipipirmahan na rin. Ano kaya kung pagpirma ko, ikaw ay Pangulo, ay narito sa may akit tabi? Tayo po ay, meron pa po ba, kay Maring Marvin? Ay, kasama mo lang siya. So, dahil wala na po tayong bisita, tayo po ay nagbabalik na sa ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang, Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. A resolution requesting to the Department of Agriculture for validation, funding, and construction of Farm to Market Road project in Barangay Mansilay, Municipality of Tagkawayan, Province of Quezon. Resolution requesting for validation and funding and construction of Farm to Market Road, Barangay Mansilay ay pinangangaluahan ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Tagapangulo. A resolution requesting to the Barangay Local Government of Mansilay to allocate support and assistance for the provision of additional classroom for Mansilay Elementary School. Resolution po para po sa elementary ng Barangay Mansilay ay pinangaluahan ng kagalang-galang Konsehal Tilit Guban. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ay atin pong pinagtitibay. Isa pa po, Mr. Chair. Kautosang nagtatakda ng patakaran sa paggamit ng tuyuan o dryer sa Tagkawayan Rice Complex sa Barangay Bamban, Tagkawayan, Quezon at kaukulang singilan kaugnay ng operasyon o serbisyo nito. First reading po. Unang panukala pong ordinansa para po sa pagtatakda ng patakaran sa Tagkawayan Rice Complex Dryer na matatagpuan po sa Barangay Bamban for first reading. Pinangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Makikihanda na lang sa ating may akda ang lahat ng nilalaman noong ordinansa para po sa ating mga susunod na deliberasyon. Thank you po, Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal Rachel Eliasar. Salamat po, Ginoong Tagapangulo. Inihingling ko rin po sa kapulungang ito na maaprubahan for second reading ang IRR ng ordinansang prohibiting households and establishments from transacting with unauthorized garbage collectors, regulating disposal to the sanitary landfill, and providing penalties therefore. Thank you po. Mungkahi po ng ating may akda ng ating proposed ordinance para po sa implementing rules and regulation ng pangungulikta po ay pinangangaluhan po ito ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, ang ikalawang pagbasa po para po sa panukalang ordinansa para po sa implementing rules and regulation ay atin pong pinagtitibay. Konsehal for Chalumbides, ang agenda po ba ay talakay ng lahat? Meron pa pong CLUWP. Ayan sa, ito na nga, Number 2 additional. Ito, number 1.
Sino maganito? Sino? Kagalang-galang konsehal. Recess. Mr. Chair, magalang hong humihiling ng 5 minutes recess. Kahilingan po para po sa ating 5 minutes recess kasi po medyo may kakapalan po ito ay mag-uusap po yata ating mga kagalang-galang na membro ng Sangguniang Bayan. Sa atin pong mga kagalang-galang ng Sangguniang Bayan, tayo po ay magpapatuloy na ng ating regular na pagpupulong. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Adoption po ito ng Comprehensive Land and Water Use Plan, CLWUP, 2023 to 2028 of Municipality of Tagkawayan, Quezon. Resolution po para po sa ating adoption ng Comprehensive Land and Water Use Plan, CLWUP 2023-2038 of the Municipality of Tagkawayan, Quezon, ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang konsehal ay lahat po ng ating Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. So, maraming salamat po. Mr. Chair. Kagalang-galang Konsehal for Chalumbides. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Chair, tayo po nasa other matters na po. Declaring for other matters, Konsehal for Chalumbides. Maraming salamat po, Mr. Chair. Tayo po nasa other matters na. Mr. Chair, isa pong resolusyon na nagpapahayag ng malalim na pakikiramay at taus-pusong pakikidalamhati sa naulilang pamilya ng Yumao na dati nating kasamahan, kagalang-galang Coleta, Dr. Cutie Sandro, at pagkilala po sa kanyang 20 taon ng tapat at masigasig na paglilingkod sa ating bayan ng Tagkawayan. Sapagkat ang kagalang-galang Dr. Cutie Sandro ay nagsilbi bilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng Tagkawayan sa loob ng 19 na taon at nagsilbi sa barangay sa loob ng 3 taon ng may buong puso at katapatan sa tungkulin. Sapagkat sa kabuuan ng kanyang panunungkulan, siya ay naging huwaran ng integridad, malasakit at dedikasyon at nagambag ng malaki sa pagpapatibay ng mga ordinansa, resolusyon at programang naglalayong itaguyod ang kapakanan ng mamamayan ng Tagkawayan. Sapagkat ang kanyang pamumuno, karunungan at walang sawang paglilingkod ay nag-iwan ng pangmatagalang ambag, hindi lamang sa Sangguniang Bayan kundi pati na rin po sa buong komunidad.
sapagkat ang kanyang pagpanaw ay isang malaking kawalan, hindi lamang sa kanyang pamilya, hindi sa buong bayan ng Tagkawayan, na kanyang pinaglingkuran ng buong puso. Sapagkat nararapat lamang nakilalanin at parangalan ng Sangguniang Bayan ang kanyang mahalagang ambag at iwanang pamana bilang isang lingkod bayan. Kung kaya po akin pong iminumungkahi ang resolusyon ho ng pagkilala at pakikiramay po sa pamilya ni dating konsehala Dr. Cutie Sandro. Resolution po ng pagkilala at pakikiramay sa ating dating kasamahan, Konsehal Dr. Cutie Sandro, ay pinangangalawahan po ng lahat ng membro ng Sangguniang Bayan. Kagalang-galang Konsehal Leo San Binaventura. Thank you po, Mr. Chair. Ako po ay nag-aakda ng isang resolution ng pagkilala at pagpupugay sa mga sumusunod po na barangay, ang Barangay Tabason, Barangay Bukal at Barangay Mansilay. Dahil sa pagkakapili ng mga ito bilang benepisyaryo ng pondo mula sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kilala po nating NTF-LCAC. Sapagkat ang pondong ito ay may malaking maitutulong sa komunidad at may layuning wakasan at matigil ang insurhensiya sa mga nasabing barangay at para na rin mapaunlad ang kanilang mga pamamayanan at mapatatag ang kapayapaan at kaunlaran sa kanilang mga nasasakupan. Thank you po, Mr. Chair. Resolution po ng pagkilala sa mga nabanggit na barangay na nasasakupan ng ating bayan ay pinangangaluhan po ng lahat ng Sangguniang Bayan nang wala pong pagtutol. Kagalang-galang Konsehala Reby Masangkay. Maraming salamat po, Vice. Isa pong resolution na at kahilingan sa atin pong minamahal na District Engineer ng Port District. Ito po ay may kinalaman sa lumalalang problema ng ating bayan, ang kakulangan po ng supply ng tubig. Ito po yung nilalaman ng resolution. Resolution na humihiling ng tulong at suporta mula sa tanggapan ni District Engineer, Engineer Ramonito S.M. Paz, District Engineer, Quezon Port District Engineering Office, Department of Public Works and Highways, Barangay Panikihan, Gumaca, Quezon, para sa pagpapaayos at pagpapaunlad ng water source ng Tagkawayan Water District, sapagkat hindi naman po maikakaila na talagang kulang na kulang ang supply ng tubig sa ating bayan. At dahil din po sa dumarami na ang mga mamamayan na gumagamit dito po sa ating bayan at marami na rin po ang mga subdivision na sumisipot dito po sa ating bayan, kung kaya po humihiling tayo sa DPWH na at may mandato naman po sa kanila na tumulong sa mga proyektong pang-infrastruktura, kabilang po ang water system development ng pamayanan. Kung kaya po humihiling tayo ng tulong pinansyal, technical at implementasyon mula po sa DPWH para po sa pagpapaayos, rehabilitasyon at posibleng pagpapalawak ng water source, sapagkat nga po ay dumarami na ang gumagamit. At hinihiling ko din po na magkaroon at hikayatin ang DPWH na makapagsagawa ng feasibility study at agarang aksyon upang matugunan ang suliranin sa supply ng tubig. Kung kaya po hinihiling din na ang kopya ng resolusyong ito ay maipadala sa tanggapan ng DPWH sa Barangay Panikihan, Gumaca, Quezon, at mabigyan din po ng kopya ang Office of the Municipal Mayor at ganun din po ang tanggapan ng Tagkawayan Water District ng Bayan ng Tagkawayan. Salamat po. Resolution po para po sa Quezon Port DEO through District Engineer Paz, Ramoncito Paz, Opo. ng ating pong distrito, Port District,
ay pinangangaluwahan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po, ang resolution po ay atin pong pinagtitibay. Salamat po. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Ipagpamanin po ninyo sa ating sekretary na hindi po ito na isama sa agenda kasi kahapon lang po na ipasabi sa inyong lingkod na isang kahilingan sa ating punong bayan at sa ating pangalawang punong bayan na mapantay yung kanilang lupa sa Barangay Mansilay na pagtatayuan ng dryer na galing sa Pelmec. Ito po ay ayon sa pagkakasabi ng kanilang mga samahan ay pinagmamadali po at ito po ay requirements para ma-deliver na daw po yung kanilang equipment na ilalagay. Yun lamang po, Mr. Chair. Kahilingan po para po mula po sa Barangay Mansilay na paglalagyan ng municipal yan na municipal dryer na manggagaling po yung iba sa Pelmec ay pinangangaluwahan po ng kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin po itong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Sander Sandro. Maraming po salamat muli, kagalang-galang na tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Ako po ay magalang na naghahain ng isang resolusyon na masilip o mabigyan po ng kaunting inspeksyon ang lahat po ng kanal, particular po sa paikot sa ating pong pamilihang bayan. Bagamat tayo po ay may kakulangan sa tubig, kung masisilip po nawa ay lalo't higit yung particular papunta po sa may Bayview, sa may daan po papunta sa may Ginoong Boy Era, ay ma-inspection po ang kanal sapagkat ang nakarating po sa inyong lingkod, di umano ay may nangangamoy po ang mga kanal doon. Siguro marahil dahil nga po ay tag-init at hindi na makadaloy po ang kanal ng maayos. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Resolution po na ma-inspeksyon ng nasabing karsada para doon sa ating pong public market ay pinangangaluwahan po ng kagalang-galang Konsehal Rachel Eliazar. Mayroon po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Kagalang-galang Konsehal Bomel de Vero. Thank you po, Mr. Chair. Kung noong nakaraang pong linggo, pagpaumanhin po ninyo, nakasom kami sa session natin. So, hindi namin po maipahayag na kung pwede, makonsulta din po namin ito sa Water District para mapag-aralan na baka may iba pa tayong opsyon ng pagkukuhaan ng tubig. Kasi sa nakikita ko po, tayo naman po pare-parehas ay nakakadaan papunta ng Mapulot. Dito po sa yung kay Kanimi, Banaag, kung mapapansin po ninyo doon, nakatangwa na po yun doon sa ilog ng Mapulot. So baka naman po pwede na mapag-aralan ng ating water district na malawitan ng water pump sa porosyon na yon, ma-connect doon sa linya ng papuntang Mapulot, pabalik ang tubig, papunta dito sa Condrel. Isang option po na pwede nating ma-suggest sa kanila. Kung yun po naman ay kinakailangan ng filtration, baka naman po pwede kagaya ng filtration na ginagamit sa swimming pool, pagka-pump, idiretso doon sa filtration, isuot doon sa kanilang linya. Ang alam ko po yung buhat doon sa may Bamban, Condrel, hanggang sa Mapulot Labak, may linya na po doon ng tubig. So isu-switch lang, lalagyan lang ng T. Para ang lawit na po ng water pump, doon na sa mismong ilog ng Barangay Mapulot, at yun po ay siguro naman, hindi naman po kalakihan, to almost 40 feet lang yung taas. Pagka may 3 horse to 4 horsepower na water pump, napakalaki pong bagay na mai-supply dito sa ating bayan. Yun po, Mr. Chair, baka po pwedeng maisama sa pamunuan ng Water District na mapag-aralan po yung ating suggestion. Lang po, Mr. Chair. Resolution po para po sa
nasabing lugar para po sa karagdagang source ng tubig ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Riby Masangkay. Meron po bang pagtutol? Kung wala po ay atin pong pinagtitibay. Ang karagdagan po doon sa sa nabanggit na lugar sa Sitio Mapulot Labak, parang yun na nga sabi ni manager na lugar, Sikbong kung natatandaan mo na. Ang naging lang sa kanila, pag filtration daw ay mas mahal pag galing sa tubig. And then kung yun nga naman ay panahon lang ng ganitong taghirap, siguro kahit walang filtration kasi yung ilalagay lang naman doon yung suporta sa gamiting tubig. At kung magkakameron man ng filtration ay hindi ganun kamahal kasi ando na yung linya nila. So marapat lamang at panahon yung mungkahi. Kagalang-galang Konsehal Joel Enriquez. Thank you po, Tagapangulo, Vice Mayor Dan Diman. Speaking of tubig, hinihiling ko po na sana ay may inspection yung mga fire hydrant natin dito sa ating bayan dahil talaga ngayon ay panahon ng tag-init, baka kung kailangan natin ng tubig, baka wala namang tubig doon, wala supply. Kaya kung maaari po ay may inspection ang ating mga fire hydrant dito po sa bayan ng Tagkawayan. Yun lamang po. Maraming salamat po. Mungkahi po para ma-inspeksyon agadan yung mga fire hydrants natin sa nasasakupan ng metro poblasyon para po sa kung darating ang oras para sa paggamit nito. Ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehala Angela Salumbides. Meron po bang pagtutol? Kung wala po, atin pong pinagtitibay. Karagdagan pa nga po pala doon sa mga nakasum, baka baka malabo lang yung ating signal. 3 ang nakasum kasi nung bisita natin ang Tagkawayan Water District, mga Board of Directors kasama ang kanilang pangkalahatang namamahala, ang other source ng kanilang itinayo na tulong mula sa LGU ay yung iniligay nila yon sa barangay Kulong-Kulong na nakaabot lang doon sa may parte ng Alihi lang yata kasi per kilometer daw ay para nangangailangan pa sila ng around 5 million para ma-connecta ito hanggang at ma-deliver hanggang Barangay Santa Cecilia. At yun namang sa problema sa mataas na lugar sa Rizal ay manggagaling naman sa kanilang water source ng Munting Parang. So yun lang ay karagdagan para po doon sa nakasum noong nakaraang linggo. 3 lugar o area ang kanilang pinag-aaralan. Ang lagi nga ang kanilang banggit kulang yung naging financial na tulong ng LGU kasi kinuwinta nila per kilometer ay para nangangailangan pa nga ng around 6 million. At nabanggit nga yung barangay, Sitio Labak, Barangay Mapulot at Sitio Maligaya yata yun ng Barangay Muntinparang. Kagalang-galang, Konsehal Bomel Libero. Dagdag ko lang po doon, Tagapangulo. Kahit doon po sa lupa ko itayo yung kanilang submersible water pump. Napakalaking bagay po no na may metro naman po doon ng kuryente. Ihuhulog lang doon sa mismong lupa ko. Iko-connect na siguro mga wala pa pong 100 meters yung pagkukunan ng tubig para ma-connect lang po doon sa main line nila na papunta naman po dito sa papuntang Condril, tapos papuntang Condril, papunta po dito sa ating bayan. Napakaliit po ng magagastos doon, Mr. Chair. Yun lang po. So, atin pong ina-advise ang ating pong ang ating pong kalihim na agad na suggest ito bukod doon sa resolution. At kung pwede ay atin pong maimbita, hindi na committee meeting siguro para mabilis na makapag-usap ang kagalang-galang Konsehal Bomel Libero at saka ang TWD. Sek? Kagalang-galang Konsehal Sandro. Maraming po muling salamat, kagalang-galang na Tagapangulo, Vice Mayor Danny Liwanag. Ako po ay magalang na humihingi ng paumanhin sa Sangguniang Bayan, subalit sana po ay mapagbigyan
At naniniwala po tayo na magkakaroon po ng magandang path kung sakali pong maipapasa ang akin pong nais na imungkahi para po sa first reading, an ordinance prescribing rules and regulation on the proper use and display of the Philippine flag during official ceremonies, including funeral honors for public officials in the municipality of Tagkawayan pursuant to Republic Act 8491. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Para po sa unang pagbasa ng proposed ordinance ng ating kagalang-galang Konsehal Sandro, makikihanda na ng kopya para po sa ating membro ng komitiba at ng iba pa nating konsehal para po sa deliberasyon. Galang-galang Konsehal Sandro. Marami po salamat muli, Vice Mayor Daniel Liwanag. Baka lang po ako makalimot. Sincero po ang aming pamilya sa ngalan po ng Pamilya Sandro. Ang taus-pusong pasasalamat po sa ating pong punong bayan, Mayor Carlo T. Eliazar, sa agaran pong pagbisita sa labi po ni Konsehala Dr. QT Sandro at sapagkat siya po ay may mandato at pribilehiyo din ay magalang po niyang inilatag ang bandera ng watawat ng Pilipinas bilang paggalang sa namayapa po nating lingkod bayan, kasama po ang atin pong lingkod bayan din na si Ginoong Riden de Villa at saka si Ginoong Rigondola at ilan pa pong mga kasama. Pagpapaabot po ng aming pamilya at pagsaludo po sa ating pong kagalang-galang na punong bayan, Mayor Carlo T. Eliazar. Marami pong salamat, Ginoong Tagapangulo. Pagpapaabot po ng pasasalamat sa ating pong minamahal na punong bayan mula po sa Pamilya Sandro. Kagalang-galang Konsehal Port Salumbides. Mr. Chair, kung wala nang pumungkahi ang ating mga kasamahan, ay iniiling ko pong regular na pagsasara ng ating pagpupulong. Mungkahi po ng pagsasara ng ating regular na pagpupulong ay pinangangaluhan po ng kagalang-galang Konsehal Bomel Tibero. Mayroon po bang pagtotol? Kung wala po, tayo po mga minamahal na membro ng Sangguniang Bayan ay nagsasara na ng ating regular na pagpupulong.